Naku mga kaibigan, may mga kwento kasi na kahit anong higpitan mo ng sinturon, hindi mo pa rin kayang bitawan. Alam niyo yung feeling na may isang tunog na bigla na lang magpapa-free sa'yo? Dala-dala mo yung bigat na yon, kahit gustuhin mong kalimutan. Grabe, itong kwentong dadinig ninyo ngayon, parang may kurot na hindi mawala-wala. Tara, samahan niyo ako. Nagsisimula na tayo. 3 taon na ang nakalipas nang tumunog ang kampanyang ito para sa asawa ni Puring at wala siyang nagawa. Ngayon, muli itong tumunog. Isang beses, matalim, parang may sumisigaw sa kabila ng ward, sa gitna ng koridor. Nanigas si Puring. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang refleksyon sa salamin ay maputla, at ang singsing na tanso sa kanyang kaliwang daliri ay tila mas mabigat kaysa dati. Agad na nagtakbuhan ng mga nurse. Ang mga white uniform ay kumikislap sa ilaw ng fluorescent, habang mula sa dulo ng hallway ay sumigaw si Aling Nena. "Code Blue! Room 3!" May naghagis ng tray ng gamot. Ang mga botel, yang kristal ay nagkalat. May sumisigaw ng, "Epinephrine! Saan ang epinephrine?" Ngunit hindi gumagalaw si Puring. Hawak niya ang mop na naiwan pang nakasandal sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tunog na iyon, ang kampanyang iyon, ay parang may humawak sa kanyang dibdib at pinipiga. Dahan-dahan, walang awa. "Ben?" Bumulong siya, halos hindi marinig. Ang pangalan ay parang pira-pirasong baso sa kanyang dila. Ang alaala ng pagkawalang iyon ay bumalot sa kanya. Malamig, masikip. Sa gabing ito, makakalimot pa si Puring sa kanyang takot o mananatili siyang nagyelo? Tumigil ang kampanyang iyon. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa ingay mismo. Isang biglaang pagbagsak na nag-iwan sa hangin na nanginginig. Biglang tumahimik ang koridor. Ang sigawan ay napalitan ng mahinang pag-iyak ng isang pasyente. Isang hibik na parang basang tela na dumidikit sa mga dingding. Ang mga nurse ay bumuntong hininga ng sabay-sabay. Ang kanilang mga balikat ay lumaylay. Ang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang mga gusot na uniforme. Ang doktor na nakaputing gown ay humakbang palabas ng room 3, pinupunasan ng noo gamit ang likod ng kanyang kamay. "Stable na siya," sabi niya sa mga nurse. Ang kanyang boses ay paos, pagod. "Nailigtas natin." Ngunit si Puring, nakatayo pa rin siya sa parehong pwesto. Ang kanyang mga paa ay tila ugat na tumubo sa sahig. Hindi siya lumapit. Hindi siya umalis. Ang mop ay nasa kamay niya, ngunit ang mga daliri niya ay nanginginig. Ang mga buko ay puti sa pagkakahigpit. Nakita niya ang mga nurse na nagtatawanan sa relief. Ang isa ay niyakap ang isa pa. Ang kanilang mga tawa ay basa pa ng takot. Ang kampanyang yon, ang tunog na yon, ay hindi para sa kanya. Hindi na ito para kay Ben. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok pa rin ng mabilis, parang ibon na nakulong sa kanyang tadyang, at ang singsing na tanso ay mainit sa kanyang daliri. Nagliliyab sa taglay nitong alaala. 2 taon at 3 buwan na ang nakalipas nang tumunog ang kampanyang ito para kay Ben, at wala siyang nagawa. Ang sabi ng narrator, tahimik. Ang mga salita ay parang hininga na kumakalat sa malamig na koridor. Ngayon, tumunog ito muli, at sa gabing iyon may nagbago. Isang bagay na hindi alam ni Puring na kaya niya. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ang unang pagkilos ng kanyang katawan sa loob ng tila ilang oras. Naramdaman niya ang bigat ng mop sa kanyang palad, ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ngunit sa loob niya, sa gitna ng mainit na singsing, may gumalaw. Isang maliit na pag-agos, parang unang patak ng ulan sa tuyong lupa. At hindi niya ito pinigilan. Umaga, ang hospital corridor ay tahimik pa. Ang amoy ng alcohol at kalamansi ang humahalo sa malahig na hangin na tila may lihim na dinadala.
Ang fluorescent light sa kisame ay humuhuni ng mahina. Sapat lamang upang mabasag ang katahimikan, habang ang anino ng mga silid ay nakaupo sa linoleum na sahig. Si Puring ay nakatutok sa pagmumop. Patuloy ang pabilog na pagkuskos sa sahig na may batik-batik ng pulang tina. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa bigat ng hawakan. Ang likod ay bahagyang nakaarko, at ang kanyang hininga ay ritmo ng bawat pagkuskos. Ang pulang tina ay tila may sariling alaala. Hindi ito natanggal sa plato kahit paggaano kabilis ang pabilog na galaw niya. Nang marinig niya ang yabag ng sapatos na parating papalapit, tumigil siya. Ang kanyang mga palad ay humigpit sa hawakan ng mop. Ang buko ay namumuti. Itinaas niya ang ulo. Isang lalaki sa puting damit. May pangalan sa bulsa na hindi pa niya nabasa. Ang kanyang kamisyeta ay plantsado ng maayos. Ang kurbata ay nakatakip sa dibdib na tila isang baluti. Aling Puring, maari po bang ituro ninyo sa akin kung saan ang stockroom? Magalang na tanong nito. May bahid ng pag-aalala sa boses na hindi niya nakikita sa mukha. Ang mga mata nito ay mabilis na sumulyap sa koridor, tulad ng isang tao na ayaw may makarinig. Itinuro niya ang dulo ng koridor, pakaliwa. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng kaunti, ngunit matatag ang tono. Doc, dun po, ngunit, sandaling huminto siya. Ang mga labi ay nagdalawang isip bago magbukas. Bumaba ang kanyang boses, halos pabulong na. May mga gamot doon na hindi nakasulat sa record. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang po, alam ko kung saan nakapark ang mga yon. Sa dulo ng corridor, may tumawag sa kanya, Aling Puring? Ang boses ay pamilyar at may kasamang bahagyang panginginig. Lumingon siya. Si Mang Lito, nakaupo sa wheelchair. Ang mga kamay ay nanginginig na may hawak na mga papeles. Ang wheelchair ay bahagyang umingit habang siya ay gumagalaw. Ang mga gulong nito ay tila pagod na rin sa mahabang paghihintay. Pilit siyang ngumiti, ngunit puno ng kaba ang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa mga papel na tila ito ang tanging sandata niya. Aling Puring, huwag mo akong iwan bukas. Napahawak siya sa braso ni Puring. Ang mga daliri ay malamig. Ang hawak ay tila humihingi ng saklolo. Hindi lamang isang simpleng paghipo. Bukas ang schedule ko. Sabi nila, pag may slot ka na, ililigtas ka na. Ang kanyang boses ay unti-unting lumiliit sa huling salita. Tila ang pangako ay masyadong mabigat para paniwalaan. Iniikot ni Puring ang singsing na tanso sa kanyang daliri. Mabilis, sunod-sunod. Ang metal ay malamig laban sa balak nito. Nag-iwan ng mahinang marka. Umangat ang mga mata niya sa lista na nakapaskil sa dingding. Ang papel ay bahagyang kulubot sa mga gilid. Ang mga titik ay nakatype ng malinaw, ngunit ang ibang pangalan ay may marka ng lapis. Ang pangalan ni Mang Lito ay nasa pangatlong pangkat mula sa baba. Simula kahapon, hindi pa rin ito gumagalaw. Nakaparin ito sa parehong lugar, tulad ng isang palatandaan na hindi nagbabago sa bawat pagdaan ng oras. Sa dulo ng koridor, nakita niya si Roldan. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng malakas, ngunit hindi siya kumibo. Nakasuot ito ng maitim na barong. May kasamang binata na bitbit ang isang puting sobre. Ang sobre ay puti, malinis, walang sulat. Parang isang blangkong pangako. Sabay silang pumasok sa opisina ng donor coordinator. Maingat na isinara ang pinto sa likuran nila. Ang pinto ay sumara ng walang ingay. Tila isang sikretong nilulunok. Mula sa tapat ng ward, kumaway si Aling Nena. Itinaas nito ang isang kamay. Ang hintuturo na nakaturo kay Puring, ang gating senyas. Mag-ingat sa mga taong dadaloy ngayong umaga. Ang kanyang mga mata ay may liwanag ng babala, hindi ng pagbati. Bumaba ang panga ni Puring.
Umiling ito, mariin. Tumango siya pabalik. Hinigpitan ang hawak sa hawakan ng mop at ipinagpatuloy ang paglilinis sa koridor. Ang kanyang kamay ay may bahid ng luha na hindi niya pinahid. Ang bawat galaw ng mop ay tila isang panalangin na hindi na kailangang sabihin. Martes, alas 5 ng hapon. Ang opisina ni Roldan ay amoy lumang papel at alikabok. Ang uri ng amoy na nananatili sa mga silid na bihirang buksan ng bintana, na tumatago sa mga kortina at naninirahan sa mga sulok. Nakatungo si Puring. Pinupunasan ang sulok ng mesa gamit ang basang basahan. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng dahan-dahan, paikot, na parang hinahaplos ang kahoy sa halip na linisin ito. Sa ilalim ng kanyang kaliwang sing-sing na daliri, iniikot-ikot niya ang sing-sing na tanso. Isang ugaling hindi niya napapansin sa kanyang sarili. Ang metal ay makinis na sa pagkakapihit ng kanyang hinlalaki sa loob ng 23 taon. Nakaupo si Roldan sa kanyang swivel chair, bahagyang nakarecline ang likod, nakatuon ang mata sa isang listahan. Ang kanyang hintuturo ay sumusunod sa mga pangalan, bumabagal sa ilan, humihinto sa iba. Hindi siya nagsasalita. Ang tanging ingay ay ang paggalaw ng basahan laban sa kahoy at ang mahinang huni ng electric fan na umiikot ng pabalik-balik na parang mechanical na ulo na walang nakikitang kahit ano. Kumalabog ang pinto. Ang tunog ay bigla at hindi inaasahan, at kahit si Roldan ay napakurap, pumasok ang isang binata. Si Noel Sarmiento, anak ng konsehal, nakasuot ng puting polo, pitpit ang isang puting sobre, malinis, walang sulat. Ang kanyang mga sapatos ay kumislap sa ilaw ng fluorescent, at siya ay nakatayong tuwid, kampante, na parang sanay siyang pumasok sa anumang pinto nang hindi kakatok. Sir, ito po ang request. Sana po ay mauna na... Umangat ang kilay ni Roldan. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Inilapag muna niya ang listahan sa mesa. Tsaka iniabot ang kamay, inabot niya ang sobre. Pinuksan ito ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay dumausto sa laman, bumasa, at ang kanyang mukha ay hindi nagpahiwatig ng anuman. Tiningnan ang laman, tsaka itinago sa ikatlong drawer ng kanyang desk. Ang drawer ay sumara ng may mahinang tunog ng metal. Bukas, ililipat ang pangalan. Bulong niya. Halos hindi marinig. Ang mga salita ay tila lumabas na parang hangin, hindi inilaan para sa iba, ngunit sapat na malakas upang tumawid sa maliit na silid. Nanigas ang kamay ni Puring sa basahan. Ang tela ay nakatigil sa gitna ng mesa. Basa pa, nakapirmi. Nakarinig siya. Hindi siya lumingon, pero narinig niya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang pumupupot sa basahan, at ang singsing ay biglang tila masikip sa kanyang daliri. Sa salamin sa dingding, nakita ni Roldan ang refleksyon ni Puring. Tumigil siya. Ang kanyang katawan ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakaangkla sa salamin. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa refleksyon, saglit, malamig, walang kumurap. Walang umiwas kaagad. Mabilis na tumalikod si Puring. Ang kanyang balikat ay umigting at ang basahan ay naipit sa kanyang palad. Bumaba ang tingin. Nagpuna siya ng mesa na parang walang narinig. Ang kanyang kamay ay gumagalaw muli sa dating ritmo. Maayos. Walang bakas ng pagkadapa. Lumabas siya ng hindi nagsasalita. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa sahig. Mabilis, ngunit hindi nagmamadali. Sa labas ng opisina, hinawakan niya ang hawakan ng pinto sandali. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Hindi siya lumingon. Kinuha niya ang lumang leather notebook mula sa kanyang bag. Ang pagkakatali nito ay kupas na. Ang mga sulok ay pudpud na. Binuksan ito. Ang mga pahina ay dilaw, puno ng mga pangalang sulat kamay. Ilan ay may petsa. Ilan ay may krus. Bumubulong siya. Lito Bautista, wag naman sana. Sa 20 taon ni Puring sa ospital, natutunan niyang ang mga taong tahimik
ang madalas may pinakamabigat na dinadala. At sa gabing yon, pauwi sa kanyang maliit na apartment, ang pangalang yon ay paulit-ulit niyang binibigkas sa kanyang isip, habang ang singsing ay muli niyang iniikot-ikot sa kanyang daliri. Umaga sa stockroom, ang amoy ng alkohol at lumang kahon ay nakababad sa hangin. Isaghalo ng isopropyl at tuyot na karton. Ng mga taon ng nakaimbak na gamot at alikabok na hindi na maalis, ang ilaw mula sa nag-iisang fluorescent tube ay kumikislap-kislap, naglalaro sa mga anino sa semento. Inayos ni Puring ang mga gamot sa istante. Mga paracetamol sa green na kahon, mga dextrose na nakabalot sa plastic, mga vial na kupas ang label. Ang mga titik nito ay halos burado na ng panahon. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa bawat garapon, sa bawat galaw. Hindi na kailangan pang tumingin. Alam na ng kanyang mga daliri ang hugis, ang bigat, ang laman ng bawat isa. Marahan niyang pinunasan ng alikabok sa isang bote. Ang tilang hawak niya ay mamasa-masa, malamig. Nang marinig niya ang yabag sa pinto, ang tunog ng sapato sa semento ay tila huminto sa kanyang paghinga. Paglingon niya, nakatayo si Dr. Paeng. Nakaputing damit na may bahid ng mantsang hindi nalinisan ng tuluyan. May hawak na clipboard na may mga papel na nagkalat ang gilid. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Umaabot hanggang sa may mga kahon. Magalang na nungumiti. Aling Puring, kailangan ko ang listahan ng mga gamot. Tango niya. Sandali lang, Doc? Niyakap niya ang bag na nakasling sa kanyang balikat. Isang luma. Kayumangging bag na, ang tahi sa gilid ay sira na ang strap ay pinagtagpi-tagpi ng sinulid na iba ang kulay. Nandito po ang reserbang listahan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, bagaman hindi niya ito napansin. Binuksan niya ang bag ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadali. Hinahanap ang loob ng walang tiyaga. Pero dahil sa bilis, may nahulog. Isang lumang leather notebook, ang balat ay kupas na, ang mga sulok ay sira na, may bahid ng mansa ng kape at ng hindi maipaliwanag na dumi. Bumagsak ito sa semento. Bukas. Ang tunog ng pagkakabagsak ay tila umalingaw, now sa buong stockroom, na parang isang sigaw na hindi makalabas. Nagkalat ang mga pahinang dilaw, puno ng sulat kamay na nanginginig. Napatigil si Puring. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin, nakasuspind. Nakalimutan ang kanyang ginagawa. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa notebook, nakabukas. Ang mga pahina ay nakaharap kay Dr. Paeng. Nakita niya ang mga pangalan, 12 ng pangalan. Ang ilan ay pamilyar. Ang ilan ay nakalimutan na niya. Ang ilan ay itinatago pa rin sa kanyang alaala. At sa ilalim ng bawat isa, isang tuldok o isang X, may mga petsa, may mga oras, may mga maikling salita na halos hindi mabasa sa kaba ng sulat kamay. Mga letrang nakikiskisan, nagtatabunan. Parang natatakot sa sariling anino. Natigilan si Dr. Paeng, hindi siya kumurap. Ang kanyang mga mata ay dumako sa mga pahina. Nabasa, nakita, ngunit walang kibo. Dahan-dahan niyang binaling ang tingin mula sa notebook patungo kay Puring. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang pader na maaaring gumuho anumang oras. Si Puring ay mabilis na yumuko. Ang kanyang tuhod ay sumakit sa bilis ng pagyuko, ngunit hindi niya ito naramdaman. Pinulot niya ang notebook na parang apoy ang hawak. Ang kanyang mga palad ay mabilis na napapalapit sa dibdib. Ipinagtago niya ito sa kanyang dibdib, nakayakap, parang bata sa laruan, parang ina sa anak. Ang kanyang mga mata ay may takot, isang takot na malalim, matanda, matagal nang itinatago. Iniikot niya ang singsing na tanso sa kanyang daliri, paulit-ulit. Ang kanyang hinlalaki ay gumagalaw ng mechanical, walang malay, parang ugali. Hindi siya makatingin kay Doktor.
Paeng, ang kanyang mga mata ay nasa sahig, sa alikabok, sa mga litratong natapakan. Kahit saan maliban sa kanya. Doc, hindi ako magnanakaw. Mabilis niyang sabi. Parang nakiusap. Parang nagmamakaawa. Ang kanyang boses ay pumipitlag. Nasa gilid ng pag-iyak. Mga nakalimutan ko lang yan. Mga tala-tala ko lang. Ang kanyang mga salita ay nagmamadali. Nagtatabunan. Parang umaasang maaaring mabawi ang oras. Mabura ang nakita. Tumango si Dr. Paeng. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagtanong. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa kanyang tagiliran. Ang clipboard ay nakababa. Tiningnan lang niya si Puring ng diretso sa mata. Walang hinala, walang paghuhusga. Tahimik siyang tumango. Isang mabagal, sinadyang paggalaw. Aling Puring? Malumanay ang boses niya. Ang mga salita ay dumaloy ng mabagal, maingat. Parang may dalang timbang ng pangako. Kailangan ko lang ang listahan ng gamot. Wala nang iba. Hindi siya nag-reach out. Hindi siya nag-alok ng anumang paliwanag. Tiningnan lang niya ang matandang babae na may hawak na notebook at hinintay siyang maging kalmado. May init sa kanyang katahimikan. Isang presensya na parang tahimik na ilaw sa madilim na silid. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtatanong. Nandyan lang siya. Nakikinig. Umaandar ang mga makina ng dialysis sa kapitbahayan ng sariling ritmo. Hugot, hugot, hugot. Parang mga pusong ayaw pang tumigil. Nakaupo si Dr. Paeng sa plastik na upuan malapit sa pinto. Hawak ang clipboard na hindi naman niya binabasa. Pinagmamasdan niya ang mga pasyente. Sa bawat higa, may kanikanyang kwento ng paghihintay. Lumapit si Puring. May dalang basahan at timba. Nilingon siya ng doktor. Bahagyang umiti. Aling Puring, may mga taong tumatakas. Natigilan si Puring. Ibinaba niya ang timba. Nagtago ng pagkagulat sa pagiging abala sa pagpupunas ng upuan sa tabi niya. Tumatakas, Doc? Naitanong niya. Marahan. Tumango si Dr. Paeng. Hindi siya nakatingin kay Puring. Nakatingin siya sa mga pasyente, sa mga kurtinang naghihiwalay sa mga kama. Gumagaan ang pakiramdam ko sa inyo. Pero hindi lahat ng doktor ay handang magbago. Humina siya ng malalim. May mga doktor na mas pinipiring lumayo kaysa harapin ang mga bagay na hindi nila kayang ayusin. Pumalakpak ang mga salita sa dibdib ni Puring. Naisip niya ang sarili. Ilang taon ba siyang tumatakas sa mga alaala ni Ben? Iniikot niya ang singsing na tanso sa kaliwang daliri. Isang saglit na kaba. Napansin ni Puring ang isang anino sa kabilang dulo ng ward. Si Roldan, naglalakad ng mabilis, nakasuot ng puting coat. May dala-dalang folder. Nakatingin siya sa kabilang direksyon. Hindi namamalayan ang dalawang nag-uusap. Tiningnan ni Puring si Dr. Paeng. May nagbago sa kanyang loob. Sa 23 taon niya sa ospital, marami siyang nakitang doktor na dumating at umalis. Pero itong surgeon mula Maynala na nanonood ng mga pasyente ng may tunay na pag-aalala, na nakakita ng notebook niya at hindi nagtanong. Iba ito. Baka may mga taong tinatakasan lang ang sarili nilang multo. Doc, sabi ni Puring, mahina. Pero dito sa ward na ito, walang tumatakas. Lahat naghihintay. Dumating ang tunog ng kampanilya mula sa malayo. Isang senyales na may kailangan ng tulong sa kabilang building. Muling tumunog ang tanso. At sa isang iglap, bumalik si Puring sa gabing iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagyelo. Tumingin siya kay Dr. Paeng. At sa unang pagkakataon, alam niyo may kakampi siya? Tumayo ang doktor. Inayos ang kanyang coat. Tingnan natin kung ano yan. Aling Puring? At naglakad siya patungo sa tunog. Naku, paano nga ba nasusukat ang halaga ng isang tansong singsing kung ito lang ang nakasaksi sa 23 taon ng katahimikan ni Puring? Ang notebook niya?
Hindi lahat ng nakatago ay nangangahulugang may kasalanan. May mga pahinang pinipili nating itago dahil pinoprotektahan natin ang mga taong mahal natin. Pero hindi ko maiwasang magtaka. Bakit ba kapag mahirap ka, kailangan mong humingi ng tawad kahit hindi ka naman nagkasala? Iyong sandaling nahulog ang notebook, agad niyang sinabing, hindi ako magnanakaw. Ganon pala kabigat ang dala niya. Naging ugali na niya ang pagtatanggol sa sarili. Hindi siguro si Puring ang problema rito. Doon papasok si Dr. Paeng at ito ang kinagandahan. Hindi siya nagtanong. Pumili siyang manahimik, pumili siyang magtiwala. Hindi lahat ng doktor kayang gawin yan. Yung presensya niyang tahimik, sinasabing, ako na bahala sa'yo. Malalaman kaya niya ang totoo tungkol sa notebook ni Puring? Anong mangyayari kapag nalaman niyang hindi lang mga pangalan ang nakatago sa mga pahinang yon? Naririnig niyo ba ang simula ng isang malaking pagbabago sa ward? Samahan ninyo akong alamin sa susunod. Umalinggaw-ngaw ang boses ng mga empleyado sa admin office. Ang luma at masikip na silid ay puno ng mga mukhang pamilyar kay Puring. Mga nurse, orderlies, ilang pasyente. Si Roldan ay nakaupo sa harap. Tuwid ang likod. Hawak ang isang puting papel na malinaw na nakatupi sa kanyang mga kamay. Inikot ni Puring ang singsing na tanso sa kaliwang daliri. Tanso lang, manipis, gasgas na. Singsing nila ni Ben. Hindi siya umupo. Nakatayo lang siya malapit sa pinto. Ramdam ang bawat tingin na nakadikit sa kanya. Ang admin officer, isang babaeng maikli ang buhok, nakasalamin, ay inayos ang papel sa mesa. Dinahandahan nitong binasang akusasyon, pagnanakaw ng gamot, paracetamol, antibiotics, ampoules ng epinephrine. Ayon sa reklamo, may mga stock na nawawala sa dialysis ward at ang pangalan ni Purificación de la Cruz ang nakasaad bilang huling taong humawak ng mga ito. Bawat salitang binabasa ng admin ay parang martilyo sa dibdib ni Puring. Hindi siya kumibo. Nakatitig lang siya sa sahig. Ramdam ang init ng mga mata sa paligid. Sumalampak si Roldan sa upuan. Bumuntong hininga. Ang boses niya ay mahina pero malinaw. Parang nasanay ng mag-utos sa mahabang taon. Aling Puring, alam kong tumulong ka sa akin noon. Nandyan ka noong may sakit ang anak ko. Pinakain mo kami. Inalagaan mo si Rico. Hindi ko yun nakakalimutan. Huminto siya. Pinaglaruan ng sulok ng papel. Pero wag mong sirain ang pangalan ko. Utang mo sa akin to. Hindi tumingin si Puring kay Roldan. Tiningnan niya ang singsing. At doon nakakita ng lakas. Roldan, hindi ko kinukuha ang iyong pangalan. Anak, hindi ko ginalaw yan. Doon pa lamang siya nagtaas ng tingin at sa unang pagkakataon, naging matatag ang kanyang boses. Ang tanong, bakit may namamatay na naghihintay? Biglang bumukas ang pinto. Tumindig si Dr. Paeng mula sa likuran. Hindi siya umupo sa upuan ng mga dadalo. Nakatayo siya malapit sa pader. Tahimik. Nanonood mula pa kanina. Nang magsalita siya, dumating ang bigat ng kanyang titulo. Kung wala si Aling Puring, hindi ko alam kung saan ang mga gamot. Hindi siya magnanakaw. Natahimik ang lahat. Ang admin ay tumingin kay Roldan at ang nakababatang lalaki ay hindi kumibo. Binalot ang silid ng katahimikan, hindi pagkabalisa, kundi paghihintay. Walang nakikipag-usap. Walang nagtinginan sa isa't isa. Maging ang lagaslas ng bombilya ay tila narinig. Bumaba ang tingin ng admin sa papel. Inayos ang mga selyo at inilapag ang lapis. Pagkatapos, nakatingin kay Puring na nakatulala lang sa sahig. Hindi pa nakakagalaw sa tunog ng kampanilya mula sa kabilang dulo ng hospital. Ang tunog ng takot na hindi pa rin niya kayang kalimutan. Maghintay ka ng desisyon. Aling Puring, sa labas lang muna. Tumango si Puring. Itsinalaw ang singsing at lumabas ng hindi nililingon si Roldan. Ngunit sa koridor, bago pa man isara ang pinto,
Narinig ni Doktor, paeng ang mahinang sambit nito. Huli man daw ang magaling, hindi pa rin nauubos ang pagod ng matiyaga. At tumingin siya kay Roldan na nakatingin pa rin sa natitiklok na papel at hindi makasagot. Sa labas ng admin office, tila humahaba ang koridor. Ang mga ilaw ay dilaw at mahina, nagkukumpulan ang anino sa dingding. Umaagos na parang tubig na tumigil sa pagdaloy. Ang hangin ay malamig at lipas. May halong alikabok na umaanod sa liwanag ng nag-flicker na fluorescent tube sa kisame. Nakatayo si Puring, malapit sa pinto. Pinagbamasdan ang mga taong naglalakad pabalik-balik, mga nurse na may dalang tray. Isang orderly na humihila ng walang laman na stretcher. Ang mga gulong nito ay lumalangit-ngit sa sahig na may gasgas. May amoy ng alcohol at lumang kahoy. Ang bango ng ward na tumagos na sa mismong dingding at hindi na kailanman mawawala. Hindi niya napansin ang paglapit ni Aling Mena hanggang sa huminto ito sa kanyang tabi. Hindi siya nakarinig ng yabag. Walang anino na dumaan sa kanyang paningin. Nakatingin ito sa harap, hindi sa kanya. Ang mga mata ay nakatutok sa parehong pintuan ng dialysis ward sa malayo. Hindi mo ako makikita sa harap, Puring. Pero nasa likod mo ako. Bumaba ang tingin ni Puring sa sahig. Ang mga linoleum tile ay kupas na may mga guhit na hindi na mabasa. Hindi siya lumingon. May mga taong marunong lumapit ng hindi nag-iiwan ng yapak. Natutunan niya yon sa mga taon ng pagtatrabaho sa ward na ito. Iniabot ni Aling Nena ang isang makapal na sobre. Kupas na ang kulay. May mga tupi sa dulo. Ang papel ay tila hinawakan na ng hindi mabilang na mga kamay. Dahan-dahang tinanggap ito ni Puring. Naramdaman niya ang bigat sa palad niya. Ang bigat ng mga taong nakapaloob doon. Tiningnan niya ang mga lumang papel, mga schedule, records, madilaw na. May tatak ng ospital sa bawat pahina. Ang tinta ay kupas na, ngunit ang mga titik ay malinaw pa rin. At ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Tiningnan niya ang mga ito. 2010, 2011, 2012. Bawat taon, may mga pangalan, may mga petsa, may mga oras, may mga marka, tuldok, ekis. Ang sistema ni Roldan, nakasulat sa papel, hindi na mabubura. Ang mga marka yon ay parang mga peklat na ayaw gumaling. Kinuha ko ang mga kopya sa archive bago pa man i-shred ng bagong sistema. Mahinang sabi ni Aling Nena. Ang boses nito ay halos hindi marinig. Parang natatakpan ng tunog ng malayang monitor na humuhuni. Alam kong may kopya ka na, pero kulang. Ito, kumpleto. 2010 hanggang 2024. Hindi makasagot si Puring. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Hinawakan ng gilid ang papel, ramdam ang pagkakaspal at pagiging manipis nito. Iniikot niya ang singsing na tanso sa kaliwang daliri, paulit-ulit, parang ritual. Ang metal ay mainit na sa kanyang balat. Ang singsing na dati maluwag, ngayon ay sikip na sa kanyang daliri. Bakit mo to ginagawa, Nena? Tanong ni Puring, pabulong. Ang boses ay tila nang galing sa kung saan, halos malunok ng katahimikan ng koridor. Delikado para sa'yo. Tumingin sa kanya si Aling Mena. Sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay mapagod. May mga kulubot sa paligid. Ngunit may liwanag na hindi maipaliwanag. Sa 30 taon kong nurse dito, marami na akong nakitang namatay. Pero ikaw? Puring, ikaw lang ang nagmamalasakit sa kanila. Yung mga walang naghihintay. Yung mga nakalimutan na tumigil siya. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin. Kailangan mong may hawak ang totoo. Pinitik ni Puring ang mga papel. Ang mga pangalan, 43 pangalan. Ang ilan ay pamilyar pa sa kanya. Ang magsasaka mula Orion, ang tindera ng isda, ang gatingguro. Mga taong dumaan sa ward na parang anino, na parang hindi naman talaga nandito.
May init sa mga mata niya, pero hindi siya umiyak. Isinara niya ang sobre, itinago sa loob ng kanyang unipormeng pang-itaas. Idiniin ito sa kanyang dibdib, parang pinoprotektahan. Salamat, Nana. Bumaba ang tingin niya. Hindi ko alam kung paano ko to babayaran. Hindi mo kailangang bayaran, sabi ni Aling Nana. Ang boses nito ay kalmado, walang pag-aalinlangan. Kailangan mo lang tapusin yung sinimulan mo. Tumingin ito sa dulo ng koridor kung saan may isang nurse na nagmamadaling pumasok sa dialysis ward. Ang pinto ay bumukas at sumara na may mahinang hudyat. Babalik na ako. Mag-ingat ka. Puring, umalis ito nang hindi lumilingon. Iniwan si Puring na nakatayo sa koridor. Hawak ang sobre. Nakatingin sa kawalan. Narinig niya ang mahinang yabag nito hanggang sa mawala sa kanto. Hindi lahat ng tulon ay may sigaw. May mga tulong na tahimik. Para mga pangalan sa lumang papel, hindi naririnig. Pero naroroon. Madilim ang stockroom. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa maliit na bombilya sa may pinto. Isang manipis. Madilaw na liwanag na halos hindi umabot kung nasaan si Puring. Sapat lang ito para makita ang mga kahon ng supplies na nakatambak hanggang kisame. Ang mga anino nila ay nagsasapawan at kumikislap tuwing may naglalakad sa koridor. Ang silid ay malamig. Ang hangin ay parang hindi gumagalaw. Umupo si Puring sa maliit na bangkito sa may sulok. Hawak ang notebook. Ang bangkito ay lumang-luma. Ang kahoy ay kiniskis ng mga taon ng pagkakaupo. Naalala niya ang unang araw niya rito. 23 taon na ang nakalipas. Tagalinis pa lang siya. Pareho pa rin ang amoy, alkohol, alikabok, at kaanting kinakalawang na bakal. Ang amoy na yon ay tila nakaukit na sa kanyang balat, sa kanyang mga damit. Binuksan niya ang rehistro. Ang leather ay luma at kupas na sa mga dulo. Ang mga sulok ay pudpod. Ang kulay ay halos kulay abona. Pero ang sulat kamay niya sa loob ay malinis at maayos. Bawat titik ay nasa tamang lugar. Bawat pangalan ay nakasulat ng may pag-iingat. Dinala niya ang mga daliri sa mga linya, dahan-dahan. Parang ginabasa ng kanyang mga daliri kaysa sa kanyang mga mata. Enero 2010, ang unang pangalan. Sinuot niya kung ilang gabi na siyang nagpuyat. Isinusulat ang bawat detalye, pangalan, petsa, oras, at kung paano sila nawala. Pagdating niya sa huling pahina, tumigil siya. Ang hintuturo ay nanatiling nakapatong sa gilid ng papel ang pangalan ni Mang Lito. Nasa ilalim nito ang isang maliit na tuldok pa rin. Ang tuldok ay nangangahulugang tahimik na mamamatay. Hindi pa siya namamatay. Pero paano kung kikilos pa siya? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isip, paulit-ulit. Kailangan kong kumilos. Bumulong siya sa sarili. Ang kanyang mga salita ay halos hindi umabot sa sarili niyang mga tainga. Ang boses niya ay basag, hindi dahil sa takot, kundi sa alam niyang wala ng ibang gagawa. Kung hindi siya, sino? Maingat niyang itinaas ang kanyang mga mata, pinagmasdan ang mga kahon, tila mga bantay sa paligid niya. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib, ang bigat ng responsibilidad na walang ibang gustong kunin. Isinara niya ang notebook. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang bag. Maingat, parang may buhay na nilalaman. Hinawakan niya ang singsing na tanso, malamig sa daliri, mabigat para sa sukat nito. May mga pangalang hindi na makapaghihintay. May isang tuldok na dapat hindi madagdagan. Tumayo siya. Bahagyang nanigas ang mga tuhod. Pero hindi siya nagtagal roon. Tumingin siya sa pinto. Sa maliwanag na koridor sa labas, ang liwanag ay tila humihimok. Tila nagsasabing may oras pa, pero mabilis na nauubos. May ginagawa pang kailangan, bago pa man mawalan ng pagkakataon. Grabe, yung diskarte ni Roldan. Ginamit niya yung past kindness ni Aling Puring para takutin siya. Utang mo sa akin to. Parang kasalanan pang tumulong ka sa tao.
Kasi alam nyo, may mga tao talagang magmamahal sa'yo kapag kailangan ka nila. Tapos kapag nakaluwag-luwag na, ikaw pa yung magiging sagabal. Naranasan ko yan. Yung mga taong inalalayan mo, biglang tatalikod pagdating ng gabi. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko pinagsisisihan yung kabutihang ibinigay ko. Hindi ko kasala ng may nagsamantala. Gusto ko lang sabihin si Aling Nena, yung tahimik na pagtulto niya, yan yung nagpapakita kung sino talaga ang may malinis na puso. Hindi umabang, hindi nag-expect ng kapalit. Parang yung mga natitiis sa tabi mo habang ikaw ay naghihintay. Yan ang totoong kakampi. Kaya ngayon, hawak na ni Puring ang ebidensya. Ang tanong, kaya pa kaya ni Roldan itago yung ginawa niya? O may iba pa siyang pakana na hindi pa natin nakikita? Kung kayo, mga besh, makakalimutan niyo ba kung paano kayo tinulungan noon? Hindi natapos ng kampanilya ang unang tunog nang sumabay ang mga boses sa corridor. Code Blue! Dialysis Ward! May humihiyaw. Ang tansong tunog, matalim, paulit-ulit, walang awang tumatagos sa dingding. Si Puring ay nakatayo sa may pinto. Hinawakan niya ang singsing na tanso sa kaliwang daliri. Malamig ito. Minsan ay sapat na ang isang segundo para bumalik siya sa gabing yun. Ang kampanilya, ang mga doktor na nagmamadali, ang kama ni Ben. Pero hindi ito ang gabing yun. Ito ay iba. Hindi siya nagyelo. Nilinggon niya ang cabinet ng gamot sa kabilang dulo. Nakalak. Baka lang pinto. Maliit ang susiyan. Walang tao sa harap nito. 2 nurse ang nagtatakbo palapit. Pinipilit ang pinto. Tapos tumitingin sa isa't isa. Nawawala ang hawak. Kailangan natin ng epinephrine! Sigaw ni Dr. Rafael Sandoval mula sa loob ng ward. Sino ang may hawak ng susi? Walang sumagot. Ang susi ay wala sa karaniwang lugar. At si Roldan ay wala sa ospital. Tumakbo si Puring. Hindi siya kailanman tumakbo sa ospital. Ang bilis ng pagtakbo ay para sa mga batang naglalaro. Para sa mga taong may karapatang magmadali. Pero ngayon, tumatakbo siya. Ang corridor ay mahaba. Ang sapatos niya ay manipis. At ang singaw ng kanyang hininga ay sumasabay sa bawat hakbang na pababa sa opisina ni Roldan. Ang pinto ay may susi sa itaas. Knobs lang. Luma, ayos pa. Pumasok siya. Ang desk ni Roldan ay maayos. Parang hindi ginagamit. Mabilis niyang binuksan ang ikatlong drawer. Doon, ang susi. Maliit. Tanso din. Nakatago sa ilalim ng lumang folding bedsheet na hindi na ginamit. Kinuha niya ito ng mahigpit. Bumalik siya sa ward. Ang mga tao ay nagsisigawan. May umiiyak na kamag-anak na nakatayo sa may pintuan. Nilapitan niya ang cabinet at ipinasok ang susi. Nag-umangot ang kandado. Tapos, bumukas. Inilabas niya ang mga ampul at inabot sa nakabukang kamay ng nurse. Eto na, sabi niya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Ang nurse ay nagmadaling pumasok sa ward. Ilang segundo, parang 1 oras, na walang nangyayari. Tapos, ang kampanilya ay huminto. Natahimik ang lahat. Ang katahimikan na katulad ng pag-inga ng isang taong akala mo ay kailangang maupo. Lumabas si Dr. Sandoval sa ward. Basa ang nu, pantay ang baga. Nilingon niya si Puring. Kung hindi siya kumilos, baka patay na ang pasyente. Wala siyang utos. Ginawa niya lang. Tiningnan siya ng lahat. Ang nurse, ang guard, ang kamag-anak na huminto sa pag-iyak. Si Aling Nena ay tumabi kay Puring. Hindi nagsalita. Hinawakan lang ang balikat niya. Isang mahigpit, tahimik na pagpapatibay. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Puring ng paghinga sa loob ng kanyang dibdib. Parang may kumalas sa bigat. Hindi tumagal ang katahimikan. Bumukas ang pinto sa kabilang dulo. Si Roldan ay pumasok, nakangiti pa. Hawak ang cellphone. Sumulyap siya sa paligid.
Nakita ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang iti ay natuyo sa kanyang labi. Ano yon? Tanong niya. Walang sumagot. Si Aling Nena ay napakapit ng kaunti sa balikat ni Puring. Lumingon si Doktor, Sandoval kay Roldan, seryoso ang muka. Kailangan nating kausapin. Roldan, na yon. Umupo si Doktor, paing sa isang lumang upuan sa stockroom. Ang mukha niya ay may bigat na hindi niya kayang itago. Tumingin siya kay Puring at sa unang pagkakataon, hindi siya ang surgeon na laging may kontrol. Parang may isang bagay na pinipilit siyang sabihin. At alam ni Puring na darating na ang sandaling yon. Alam mo, Aling Puring, simula niya at huminto. Iniikot ni Puring ang singsing na tanso sa kaliwang daliri niya. Noong 2019, may pasyente akong nawala. Kasalanan ko. Natahimik si Puring. Alam niya ang kwento, ang transplant case na hindi natuloy, ang pasyenteng hindi na nakabawi. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang magpatuloy ang doktor. Kaya nandito ako, para magbayad, hindi para tumakas. Nanatiling nakatitig sa sahig si Dr. Paeng. Sa loob ng 5 taon, dinala ko to. Hindi ko kayang harapin ang pamilya niya. Pero ngayon, nandito ako sa ospital na ito. Hindi dahil sa wala akong ibang mapupuntahan, kundi dahil kailangan kong gawin ang tama kahit huli na. Tumigil siya. Tumingin kay Puring. Alam kong pareho tayong may dala. Aling Puring, baka hindi pareho ang bigat, pero pareho tayong may dala. Bahagyang ngumiti si Puring. Dok, hindi kayo tumatakas. Narito kayo. At yan ang mahalaga. Narito kayo. Bago pa makasagot si Dr. Paeng, bumukas ang pinto. Pumasok si Mila. May dalang maliit na bag. Huminto siya nang makita ang itsura ng dalawa. Tahimik, mabigat. May nakapansin siya. Nakabukas ang bag ni Puring sa sahig at nakausli ang gilid ng lumang leather notebook. Ma, tawag ni Mila at lumapit. Itinuro ang notebook. Nakita ko yan na yon. Binuksan ko. Ma, hindi ko sinasadya. Napahigpit ang hawak ni Puring sa singsing pero nakita ko ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga marka. Hindi sumagot si Puring. Tumingin lang si Mila sa kanya at may lumabas sa kanyang mga mata. Hindi lungkot, kundi paghanga. Ma, alam mo bang ang dami mong nailigtas? Hindi mo lang alam, umiling si Mila. Hindi mo lang alam kasi hindi mo nakikita ang sarili mo sa parang nakikita ka namin. Pero 43 pangalan. Ma, 43 taong hindi nakalimutan. Hindi ka nag-save ng buhay sa paraang ginagawa ni Doc. Pero pinatunayan mo na hindi sila nawala na walang kabuluhan. Nanlamig ang pakiramdam ni Puring. Bumaling si Dr. Paeng kay Mila at may kakaibang paggalang sa kanyang tingin. Natatandaan mo pa ba nung bata ako, Ma? Sabi ni Mila, papalapit. Nung tinuturuan mo akong magdasal bago matulog, sabi mo, huwag mong kalimutan ang mga taong hindi mo nakikita. Itinuro mo sa akin na may halagang pag-alaala, na may kapangyarihan ito. Napaiyak si Mila. Ma, ikaw yon. Ikaw mismo ang rehistro. Hindi mo lang alam. Hindi na napigilan ni Puring ang sarili. Bumagsak ang luha niya. Hindi na ito ang tahimik na luha na tinatago niya sa banyo tuwing may kidney patient na hindi nakakakuha ng slot. Ito ang luha ng isang tao na karinig ng katotohanang hindi pa niya alam na kailangan niyang marinig. Yumakap siya kay Mila. Mahigpit, parang may iniligtas. Hindi mo alam kung gaano ko to kailangang marinig. Anak! Bulong niya. Basag ang boses. Hindi mo alam. Nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa dibdib. Hindi na ang bigat ng pasanin, kundi ang bigat ng isang bagay na nagsisimula ng humupa. Tumingin siya kay Dr. Paeng. Doc, sabi niya at tumayo. Kailangan kong kausapin si Roldan. Na yon, hindi na ako maghihintay pa.
Tumango si Dr. Paeng, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Sa labas ng stockroom, sa malayo, tumunog ang kampanilya ng ward, isang beses lang, maikli. Parang nagpapaalala na hindi lahat ng tunog nito ay takot. May mga kampanilyang nagbabadya ng pagdating. Sandali, mga kaibigan. Alam niyo yung pakiramdam na parang may mali sa inaasahan ninyo? Yung tipong akala niyo ay isang tahimik na matandang tagapaglinis lang si Puring. Pero nang sumabog ang kampanilya, siya pa pala ang humawak ng susi. Hindi ba't ganun talaga? Ang mga taong tahimik ang madalas may pinakamalalim na lakas. Pero ito ang hindi ko mapigilang itanong. Bakit hinintay pang may maubos bago niya ginamit ang dila? Pero huwag nating kalimutan si Roldan. Minsan, mga besh, hindi mo kailangang sumigaw para ipakita ang totoong kulay. Ang kawalan niya sa oras ng kagipitan, yun ang nagsasalita. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang punto, si Puring ay hindi basta nagligtas ng buhay. Pinatunayan niya sa sarili niya na hindi siya invisible, na may halaga pa rin ang tahimik niyang pagtitiis. Kaya nga, kung kayo ang nasa posisyon ni Mila, paano ninyo sasabihin sa inang hindi nakikita ang sariling halaga? Na sa mata ninyo, siya ang pinakamalakas. Yan ang tanong na pumipintig sa puso ko habang pinapanood ko ang pagdating ng susunod na araw. Tumunog ang dalawang kumatok sa pinto ng opisina ni Roldan. Maikli, tuyot, pamilyar ang tunog na parang ritual na nagawa na ng 1000 beses. Hindi naghintay ng sagot si Puring. Pinasok niya ang silid na parang bahay niya ito. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil sa loob ng 23 taon. Siya ang nagbubukas at nagtitira ng pinto ng silid na ito araw-araw. Ang bisagra ay hindi na nga lumalangit dahil siya na mismo ang nag-aalaga rito. Pinipinturahan tuwing Pasko, binabantayan ang tornilyo. Nakaupo si Roldan sa likod ng mesa. Nakasandal siya sa upuan, nakabukas ang isang folder sa harap niya. Mga dokumentong hindi niya talaga binabasa. Tanging pinagmamasdan lang ang mga titik hanggang sa maging malabo. Nagulat siya na makita si Puring. Pero nagbago ang tindig niya. Bahagyang tumuwid, bahagyang nanlamig. Ang kanang kamay niyang nakapatong sa mesa ay umurong ng bahagya, parang may hinahagilap na hindi niya alam. "Aling Puring?" sabi niya. Hindi tanong, pahayag. Ang boses ay walang tono, parang inaasahan na niya ang pagdating na ito sa loob ng maraming taon. Hindi sumagot si Puring. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang lumang leather notebook sa harap ni Roldan. Ang balat nito ay kupas na. Ang dating maitim na kayumang-i ay naging abo na sa mga gilid. May mga gas-gas na parang mga guhit ng panahon. Katabi nito, isang tumpok ng mga papel, mga lumang schedule ng dialysis. Dilaw na ang gilid, halatang pinagtagpi-tagpi sa loob ng maraming taon. Ang mga sulat kamay ay kupas na rin, pero buo pa rin ang kahulugan. "Ano to?" tanong ni Roldan. May inat sa boses. May takot ding kaunti. Hindi niya pa hinawakan ang notebook. Tinititigan lang niya ito na parang isang bagay na maaaring sumabog. Binuksan ni Puring ang notebook. Hindi siya nagmamadali. Ang mga kamay niya ay matatag kahit na may bahid ng pagkalam ng mga daliri. Ang mga linyang pulso ng paso. Ang mga kuko na maikli dahil sa trabaho. Binaliktad niya ang mga pahina hanggang sa unang pahina na may sulat kamay at itinapat ang notebook kay Roldan. Ang mga papel ay amoy lumang cabinet, alikabok, kahoy, at isang bakas ng anghang ng panahon. "Ito ang rehistro," sabi niya, mahinahon. Ang boses niya ay hindi mataas, hindi mababa, parang bumubulong sa isang ugat na alam niyang naririnig. 14 na taon kong tinatago. Bawat pangalan, petsa, oras, kung ano ang nangyari. Tuldok kung tahimik man namatay, ekis kung may mayamang na unang nakapila. Mula Enero ng 2010 hanggang sa huling linggo 43 pangalan. Tiningnan ni Roldan ang mga pahina. Kumunot ang noo niya. Ang mga mata niya ay dumadaan sa mga pangalan.
mabagal, halos magalang, at humihinto sa mga tuldok at ekis na yon. May nakita siyang mga pangalan na pamilyar. Mga pangalan ng mga taong nakilala niya sa loob ng mga taon. Mga pasyenteng inilipat niya sa ilalim ng listaan para may espasyo ang iba. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay humawak sa gilid ng pahina. Parang susubuking punitin. Pero nanatili lang siyang nakatitig. Alam mo bang kaya akong tanggalin ka? Biglang sabi ni Roldan. Ang boses ay malamig, mababa. Parang bato na ibinabagsak sa tahimik na tubig. Isang tawag lang. Aalisin kita sa ospital na to. Isang tawag lang. Aling Puring, gagawa ako ng dahilan. Ang mga salita ay mabilis na lumabas. Parang pinipilit niyang ilabas ang lahat. Ngunit ang boses ay nanginginig sa mga dulo. Tiningnan siya ni Puring. Hindi natakot. Hindi kumibo sandali. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Roldan. Diretsyo, hindi umiwas. At sa katahimikang yon, narinig ang tunog ng aircon na naghihirap sa sulok ng opisina. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay sa notebook. Ang palad niya ay malamig sa balat nito. Kaya mo, sabi niya, mahinahon. Ang boses ay hindi nagbago, hindi nag-iba ng tono. Pero hindi mo mabubura ang mga pangalang ito. Tumahimik si Roldan. Tiningnan niya ang mga pangalan, ang mga tuldok, ang mga ekis. May isang pangalan na pamilyar. Isang babae, huling bahagi ng 2011. Ang pangalan ay nakasulat sa maayos na sulat ni Puring. May tuldok na maingat na inilagay sa dulo. Ito ang pasyenteng unang magparamdam sa kanya ng kaba sa tuwing kasama niya ng notebook na ito. Ang kanyang panga ay kumalabit. Naalala niya si Rico, anak niya. 20 taong gulang na ngayon, malusog, nakaangiti. Pero noong 2011, nakahiga siya sa kama ng ospital na ito. Leukemia. At si Puring ang nandiyan sa tabi niya tuwing gabi. Nagdadala ng pagkain na mainit pa. Naglalaban ng damit na pinagpawisan ng lagnat. Nagbabantay habang si Roldan ay nagtatrabaho sa mga opisina. Umaakyat ng hagdan, nakikipag-usap, nakipag-deal, habang ang anak niya ay nakikipaglaban para sa buhay sa kabilang palapag. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Roldan. Hindi na depensa ang boses niya, pagod na. Naramdaman niya ang bigat ng mga taon na nakaupo sa kanyang mga balikat. Umupo si Puring sa upuang nasa harapan. Ang upuan ay lumangit-ngit sa ilalim ng kanyang bigat, ang tunog ng pansamantalang pahinga. Inikot-ikot niya ang singsing na tanso sa kaliwang daliri niya, ang singsing ni Ben. Ang metal ay makinis na sa paglipas ng mga taon ng pagbihit-bihit. Ang mga gasgas ay hindi na nakikita. Roldan, hindi kita hinuhuli, sabi niya. Mabagal ang bawat salita, parang tinitimbang bago bitawan. Dinala kita dito para tanungin kung ano ang mas mabigat, ang perang kinuha mo o ang mga pangalan na hindi mo na maibabalik. Bumaba ang tingin ni Roldan. Nakita niya ang mga papel, ang mga petsa. Nakita niya ang pangalan ng isang matandang lalaki na namatay habang naghihintay ng slot ng 2016. Nakita niya ang pangalan ng isang babae na inilipat ang slot sa pinsa ng konsehal noong 2013. Nakita niya ang pangalan ni Ben de la Cruz. Parang may pumunit sa loob niya. Napayuko si Roldan. Hindi umimik. Ang mga balikat niya ay bumagsak. Ang mga daliri ay nanlalata sa mesa. Nang itaas niya ang ulo, may basang mata. Hindi pa tumutulo, pero nagniningning sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Ang liwanag ay malamig, malupit sa mga mata niyang namumula. Gagawin ko ang tama, sabi niya. Halos bulong, kumuha siya ng hininga. Isang mahaba, nanginginig na hininga na parang nag-ipon ng lahat ng lakas. Ililipat ko ang listaan. Gagawa tayo ng transparent na board. Hindi ko na kayang tingnan ang mga pangalang to. Aling Puring? Tumango si Puring. Hindi ngumiti. Hindi niya inabot ang kamay ni Roldan.
Tiningnan lang niya ang notebook na nakabukas sa mesa. Ang mga pahinang pinagtiisan ng 14 na taon. At sa unang pagkakataon sa 14 na taon, marahang isinara ang pahina. Maraming tao ang nakatayo sa harap ng bulletin board. Ang mga matay nakapako kay Puring. Sa notebook na hawak niya, ang rehistro ng mga hindi nakaligtas. Ang mga siko ay nakukuskusan sa masikip na silid. Ang mga hininga ay sabay-sabay na humihinto sa pagbanggit ng pangalan niya. Hindi siya nagmamadali. Tiningnan niya ang mga pangalan sa board, ang mga lumang papel, ang mga muka na mga naghihintay na malaman ang katotohanan. May dumi pa sa gilid ng isang pahina. May kupas na selyo ng opisina na halos hindi na mabasa. Naramdaman niya ang kalamigan ng leather sa kanyang mga daliri, makinis sa mga dulo. Pero may gasgas na bahagi malapit sa pagkakabikis. Tanda ng maraming taon ng paghawak. Itong notebook, sabi niya, hindi masyadong malakas, pero sapat para marinig lahat. Ay ang rehistro ng mga hindi nakaligtas. 14 na taon ko itong itinago. Hindi na... Inilagay niya ang notebook sa board. Binuksan ito sa unang pahina. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga tuldok at ekis, ang mga sulat kamay na kurap sa ilaw ng fluorescent. Ang ilang tinta ay kupas na. Ang iba'y sariwa pa. May pahinang malagkit sa pagliko. May sulok na nakatupi. 39 na pahina ng mga alaala, ng mga kwentong natapos ng walang hustisya. Ang papel ay manipis na, halos transparent sa mga lugar na madalas buksan. Ang mga pangalang ito, patuloy niya, ang boses ay bahagyan nagbabago, mas malalim, ay hindi mga numero, hindi sila mga kaso, mga tao sila, may mga pamilya, may mga pangarap, at lahat sila'y nakalimutan. Ang katahimikan ng karamihan ay sumakit sa kanyang dibdib, isang bigat na parang may nakaupo sa kanyang tadyang, hindi nagpapakawala. Lumapit si Roldan. Naglakad siya ng dahan-dahan. May kaba sa bawat hakbang. Ang kanyang sapatos ay tumutunog sa sahig. Isang tilaok na 2 beses, 3 beses. Ngunit hindi siya tumingin kay Puring. Tumingin siya sa board, sa mga pangalan. May pag-aalangan sa kanyang panga. Isang pagnguiya sa ibabang labi. Ginawa ko na ang schedule, sabi niya. Boses na paos, parang may buhangin sa lalamunan. Ang bawat pasyente ay may pangalan, may oras, may araw. Walang ekis, walang tutok. Puro pangalan lang. Ipinaskill niya ang bagong listahan. Malinis, nilimbag, nakasulat sa papel na puti, walang tupi, walang mantsa. Ang mga letra ay tuwid, standard, hindi umaalog. Hindi ko na kayang tingnan ang lumang sistema, Aling Puring. Ang mga pangalang to, kailangan kong makita silang muli para malaman ko kung sino ang dapat kong tanawin. Tumingin si Puring sa bagong schedule. Ang mga pangalan ay tao na naman. Hindi na mga marka lamang. Bawat letra ay may bigat. May mukha sa kanyang isip. Ngunit huling tumingin siya sa notebook, sa mga tuldok, sa mga ekis, sa mga pangalang hindi na muling makikita sa listahan. Naninikip ang kanyang dibdib, isang buhol na hindi maalis. Ang mga ito, sabi niya, halos hindi marinig. Ang boses ay pumapalag sa kanyang lalamunan. Hindi na nila makikita ang araw nila. Huli na para sa kanila. May umabot sa kanyang balikat. Si Dr. Paeng, hindi niya sinabi ang anuman. Hinawakan lang niya siya. Isang matatag, mainit na kamay. Ang palad ay maggaspang sa kanyang balikat. Ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman ni Puring ang pagsisikip. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtanggap. Hindi na sila makikita. Ulit niya, ang boses ay lumilinaw. Pero maaalala, ito ang aking pagpupugay. Para sa mga hindi nakaligtas, naalala kayo. Madilim na ang ward nang tumayo si Puring sa harap ng brass bell. Hawak niya ang lubid ng may pag-aalinlangan.
Naramdaman ang malamig na metal sa kanyang palad. Sa 2 taon, ito ang tunog na kanyang kinatatakutan. Ang hudyat na may buhay na naman ang naghihingalo habang walang magawa ang iba. Ngunit ngayong gabi, iba. Ngayong gabi, ito'y para sa pasyenteng nailigtas. Ang lalaking kumapit sa kanyang kamay at hindi binitawan hanggang sa dumating ang tulon. Hinila niya ang lubid. Umalingaw-ngaw ang kampanilya sa buong ward, malinaw at matigas. Nanindigan ang balahibo niya. Hindi ito tunog ng pagkabiko. Sa unang pagkakataon, hindi. Hindi lahat ng tagumpay ay may sigaw. May mga tagumpay na tahimik, dumadating ng walang palakpakan, nananatili sa katahimikan ng mga pusong naghilom. At sa gabing ito, sa dialysis ward ng San Rafael District Hospital, ang kampanilya ay tumunog, hindi bilang pag-alaala sa mga nawala, kundi bilang pagkilala sa isang buhay na pinanghawakan. Nanatiling nakatayo si Puring sa harap ng kampanilya. Inikot niya ang singsing na tanso sa kaliwang daliri. Ang singsing na laging kasama niya sa loob ng 2 taon. Dati, tuwing tumutunog ang kampanilyang ito, para siyang bumabalik sa gabing yon. Ang gabing nakikiusap si Ben at walang dumating. Ngunit ngayon, hindi na sumasakit ang dibdib niya sa parehong paraan. May bigat pa rin. Hindi mawawala ang bigat ng mga alaala. Ngunit, hindi na ito pumipiga. Tumingin siya sa singsing at ngumiti. Isang tahimik. Maliit na ngiti na walang nakakita. May humakbang papalapit. Si Mila. Niyakap siya ng anak. Mahigpit. At sumunod si Joel. Yumakap din siya mula sa likuran. Inilatag ang panga sa balikat ng ina. Ma, bulong ni Mila. Alam mo bang ang dami mong nailigtas? Hindi mo lang alam. Hindi sumagot si Puring. Napapikit lang siya. Hinayaan ang init ng yakap ng kanyang mga anak na punan ang puwang na matagal ng malamig. Sa gabing iyon, naramdaman niyang muli siyang kumpleto. Hindi dahil sa napatunayan niya ang isang bagay, kundi dahil natutunan niyang bitawan ang takot na kumapit sa kanya ng 2 taon. Sa gabing iyon, natutunan ng ospital na ang tagapaglinis ay tagapag-alaga rin. Na ang rehistro ng mga hindi nakaligtas ay hindi isang talaan ng kabiguan, kundi isang pagpupugay. Na may mga kampanil yang tumutunog para sa mga buhay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nang umalis si Puring sa ward, hindi na siya lumingon. Alam niyang babalik pa rin siya bukas. May mga pasyenteng maghihintay. May mga sahig na lilinisin. Ngunit sa gabing ito, narinig niyang muli ang kampanilya. At sa halip na takot, nadama niya ang kapayapaan. Isang saglit lamang. Ngunit sapat na. Diyos ko, napabuntong hininga ako nang makita ang brass bell na yon. Sa ospital. Tanawin na ang tugtog ng kampana. Senyas yan ng pag-asam, di ba? Pero nang hilahin ni Puring ang lubid para sa pasyenteng nailigtas, binaliktad niya ang lahat. Hindi para sa mga nawala ang tugtog na yon, para sa mga napiling mabuhay. At si Roldan, yung pag-aalalang tingin sa notebook bago niya binuksan ang bagong schedule. Maingat siyang lumakad. Parang natatakot na baka may mabasa siyang pangalan na hindi pa niya kayang harapin. Hindi ko alam kung gutom siya sa kapatawaran o sa pagtakas. Pero yung pagpayag niyang gumawa ng tama, sukatan niya ng pagbabago. Pero si Puring, paghikab sa bell, hindi humingi ng palakpakan. Ang mga yakap ni Mila at Joel, yun ang totoong parangal. Yung tagapaglinis, tagapag-alaga rin pala. Sa huling gabi, nang maglakad siya palayo ng hindi lumingon, yun ang pinakamagandang paalam na nakita ko. Alam nang kaya niya nang hawakan ang susunod na araw. Kayo, ano yung bagay na pinili ninyong pakawalan para gumaan ang loob ninyo? Ikwento ninyo sa akin sa comments